ka mismo sa third coming. Amen. Because this is the blessed Lord. Hindi ka pwede mabuhay, mga kapatid, sa mga nakalipas na panahon. Subukan mo, mga kapatid. Kaya naalala ko nung nag-debate dito, sabi ng isang kapatiran, katakot-takot tuloy ang hilot namin, pastor. Kasi nalito sila sa kanya sinasabi about mga third coming, third testament. Sabi ko, ano namang hilot ang ginawa mo? Sabi niya, hinilot ko sila para maibalik yung kanilang understanding. Anong understanding, ha? Dapat kung hilutin mo isang tao dahil nalito, dadalhin mo sa understanding ng third coming. Hilutin mo, alam mo ba ang second coming understanding ngayon, mga kapatid, is the grave? Libingan na yan. Ikukulong mo ulit sa libingan ng tao para mahilot mo. No. Alam niyo, mga kapatid, kung bibigyan mo ang buhay ng tao ay dadalhin mo sa presenting salita. Yun lang ang sikreto para makamit nila ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Restoration, part 16. Ito, mga kapatid, ang pinaka-controversial, the sensation, the baptism without sensation. Alam mo, pagdating ng part 16, mga kapatid, ito ang pinaka-impact ng mga Pentecostalism na kapag mayroong bautismo ng banal na espiritu, dapat maramdaman. Kaya ang pinipilit nilang mag-speak in tongue, pinipilit nilang mag-akara-kara, kiri-kiri, kung anong mga pinagsasabi, para maramdaman na nabautismohan talaga. Pero alam mo, sabi ni Brother Branham, is the sign of the insert, sabi niya, the mystery of the baptism of the Holy Ghost without cessation. So, but the person of Christ performing in you the same work that He did. Ang tunay na bautismo ng banal na espiritu, nagpiperform, hindi nararamdaman. Kasi kung naramdaman, mga kapatid, madamdamin ang laman. Alam niyo, mga kapatid, kung sa Pentecostal pa kami, pag mag-altar call na yung aming pastor, talagang sabi niya, kailangan mag-speak in tongue ka, dahil pag hindi ka mag-speak in tongue, hindi ka na bautismuhan sa banal na espiritu. Kahit daw, walang direksyon, hindi talaga magawa sa bibig ko, mga kapatid. Sabi ko, hindi talaga kalis-diri ko ako baligtas. Kasi hindi ako nag-speak in tongue. Mamaya sila nag-gano'n na, kira. Naiingit ako doon. Hindi ko alam, maling kaunawaan. Ang baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, nagpi-perform ka ng gawa ng Diyos dito sa lupa. Ano bang performance mo ngayon? Tatanungin ko kayo, ano bang performance nyo ngayon? Ano bang accomplishment nyo ngayon? Mga kapatid, napakalaki ang accomplishment natin ngayon kung ating bibilangin. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, dumating ang baptism of the Holy Ghost, which is our body change. Nabago tayo ang ating katawan na hindi natin naramdaman. Nung nabago ang aking katawan, mga kapatid, hindi ako gumawa po. The same pa rin, pero natuto ako, nabago ako. Hindi naman sensation ito, mga kapatid. Ang baptism of the Holy Ghost is not a sensation, sabi niya. Now, sabi niya, look at that. The baptism, sabi ni Brother, the baptism of the Holy Ghost is the person of Christ performing in you. Dapat yung matandaan na yan, na ang baptism of the Holy Ghost is the person of Christ. You are the person of Christ na nag-perform sa kanyang ministry. Amen. Sa lupa. Amen. Kaya sabi ko kahapon, nung niyaya ko si Pastor Iman, sabi ko dati matakotin ako sa mga debate. Pero sa totoo lang ngayon, mga kapatid, sino ka? Minsan, mga kapatid, nagkasama kami sa mission, tatlo ni Yap, ni Bardelio, ako, nagkasama kami sa isang hotel. Sabi niya sa akin, bago kami matulog sa hotel doon sa Bacolod, pakainin si Brother Peter dahil mamaya babalatin natin itong buhay. Pagdating doon sa hotel, mga kapatid, sila ang naasar sa akin. Sabi ni Pastor John Bardelio, bakit ba masyado kang magiin pagdating sa third coming? Ano bang assurance mo dyan? Sabi ko, ang assurance dito, si Kristo ay sumasa akin, kahit ikaw makaharap ko, hindi ako nagtatapos sa kanila. Kasi ang tingin nila kasi, mga kapatid, bagong pastor. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang sabi ko, bago akong pastor, pero matagal na akong dinidin ng Panginoon. Ibig sabihin dito, mga kapatid, hindi yung limitasyon, hindi yung time frame mo kung kailan ka nag-start. Before the beginning, nagsimula ka na, doon pa lang sa cloud, alam mo yun. Kaya ito ang gagawin ko, kung sino mang humadlang. Alam mo ang vision ko, mga kapatid? Habang bago ko tinanggap ang ministry nito, ito ang vision na binigay ng Panginoon sa akin.
Nakasakay ako ng isang kabayo na may pakpak. At yung kabayo na may pakpak na yun, napakabilis talaga niyang tumakbo. Alam niyo yung takbo, alam mo, pagka mabilis ang takbo mga kapatid, di ba malula ka? Pag sobrang bilis. Kasi parang halong lipad ng pastor kasi may pakpak talaga eh. Pero hindi ako nalula. Hindi talaga ako nalula mga kapatid. At habang nakaupo ako, may katabi akong isang tao na matagal ko na siyang, pamilyar ko siya, pero hindi ko siya kilala. Alam niyo mga kapatid, habang nakasakay kami, habang may humaharang mga kapatid na tao parang gustong banggain ang layo ng talsik. At yung puno mga kapatid, napakalaking puno ha. Napakalaking puno. Gusto ko ang kabayo lilihis. Malaking puno eh, baka masira yung kabayo. Pero mga kapatid, sinagasaan niya yun, hindi yung puno na gumanon lang, basta tumama, pak! Ganun kalakas. Sabi ko, this is my ministry. Amen. Because the horse is the ministry. Amen. Ang sino mang bumangga, sabi ni Tolpo, diba? Diba? Kaya huwag yung bagay ng third coming na ito mga kapatid. Kung mangahas kayo, bagayin nyo si Poncio Pilato, huwag lang si Kristo. Amen. This is Christ himself, mga kapatid. Kapag gumawa ang Diyos sa inyo, huwag kayong matakot. Sabi niya doon, the baptism of the Holy Ghost is the baptism of death. Ang sabi nila, sabi ni Jesus Christ, you don't know what you ask for. When the disciple asked to sit in his throne, Jesus knew that death was before the throne. Bago ka makaupo sa trono, dadaan ka muna sa kamatayan. Kung bakit mo nakaupo si Jesus Christ sa trono? Dahil dumaan siya sa kamatayan. Si Peter gustong dumirekta sa trono na hindi niya gustong patayin si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Peter, dumito ka sa lipunan mo. Satanas pala yung pastor. Huwag mong kontrahin ko anong kalooban ng Diyos. Kailangan mong mamatay ang iyong unang pagkatao. Dahil hindi niyo pwedeng dalhin yan sa kaharian ng langit, yung luma. Mga kapatid, ang requirements ng luma, hindi para hugasan, hindi para linisin. Bagong alak ang isisilid dyan, kailangan bago rin ang sisidlan. Sasabog yan, sabi ng scripture. Now, sabi niya rito mga kapatid, the Holy Ghost is the comforter. For you as the flesh man, the word man baptized the flesh man and becomes its comforter. Comfort pa tayo sa Holy Ghost mga kapatid. Kaya tayo nagiging matibay sa ating paglilingkod dahil mayroon tayong mag-aaliw. Amen. At ang ating mag-aaliw, walang iba kundi ang sarili natin, Yes. realidad nating pagkatao, which is our word body. Alam niyo mga kapatid, matagal na akong patay dapat. Nalunod ako sa isang ilog. Napakalalim na, nagtaka ako almost mga 10 meters na ang aking anod. Yung 10 meters na anod sa ilog, lalo na mabagal ang ilog, kung hindi ka, wala kang word man doon, 1 minuto lang, patay ka na. Maliit pa lang ako. Pero habang nakahiga ako, mga naanod ako, nakita ko yung araw, tumatakos yung mata ko doon sa tubig. Sabi ko, hindi ako namatay, nakahinga ako roon. Sabi niya, baka may hasang ka rito. Alam mo mga kapatid, may tao may hasang eh. May, napansin niyo ba? Na sumisid yan pagkatagal-tagal sa tubig, nakakahinga sila kapag, pansinin niyo ang tao pag may butas dito, may hasang yan. Ang ibig sabihin doon, nakakahinga ka doon sa tubig. Pero sabi ko, wala ako ah. Bakit ako nakahinga? Alam niyo mga kapatid, kasi oras na i-preserve ng Panginoon na katawan na yan. Kahit si Poncio Pilato na gustong tumiba niyan, destroy this temple, and I will raise it up after 3 days. Walang pwedeng makialam dyan mga kapatid. Liban ang Diyos mismo ang gagawa. Sabi niya, Father, Son, and Holy Ghost are not a person. Kaya kahapon sa debate namin, sabi ko, Pastor Iman, kung ang Kristo, na sabi nung nandoon kami sa pastor, alam niyo yung Pastor Iman, napakatalino. Ang gusto niya sagot, yung gusto niya. Sabi ko, hindi yan talaga ang gusto ko isasagot sa'yo. Hindi mo nasagot ang aking tanong. Sinagot ko, hindi mo lang maintindihan. Kasi ang gusto mong isagot ko, yung nasa isip mo. Right. Eh di pwede, isip mo ba yung isip mo? Alam mo na yan, kasi isip mo na. Itong isip mo, ang hindi mo alam, ito ang pakinggan mo ngayon. Very Tomas, mga kapatid. Dispensation of the person of Christ. Hallelujah. Now, sa Luke 1, verse 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be? Seeing I know not a man. Verse 35, and the angels answered and said unto him, the Holy Ghost shall come upon thee, the power of the highest shall overshadow. The power
highest. Hindi the power of the lowest. Ang lowest, mga kapatid, walang kapangyarihan yan kapag ang power ng highest ang mangingibabaw. Ibig sabihin, ang kapangyarihan natin, mga kapatid, hindi nagmumula sa tao. Because the lowest part of the earth is the flesh. Kaya ang ating kapangyarihan ay nanggagaling sa cloud, which is the highest overshadowed. Therefore, also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Hallelujah. Look at that, the angel said, the Holy Ghost shall come upon thee. I'm overshadowing you to bring a new creation in this new dispensation. So, ibig sabihin, ang Holy Ghost ang maglukop. Ibig sabihin, lalampungan. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ang Holy Ghost ang magpo-provide ng lahat ng needs mo para malikha ang bagong pagkatao. Amen. Kaya nyo bang mag-create ng new birth sa sarili nyo paraan? No. Subject the power of the highest shall overshadow. When the Holy Ghost moves in something, it is to become creative energy. Ang creative energy, mga kapatid, hindi ordinaryo. Alam mo, mga kapatid, nung habang nandun kami sa ministry dati, sama-sama kami ni Pastor Mark, pag umikot kami doon sa Cavite, para kami hindi maubusan ng lakas. Para kami mga Superman. Pero bandang huli, mga kapatid, napagod din. Pero sabi niya dito, mga kapatid, when the Holy Ghost moves, something it is to become a creative energy. Right. Energy na hindi kaya na gawin ng tao, kundi kalakasan na nagmumula sa Diyos. That's why sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, be strong and take courage. Dahil yung lupa na sasakupin mo, hindi biro yan. Although pinangako ko yan sa'yo, pero matindi ang kalaban mo dyan. Kaya hindi ka pwede pumasok pagka ikaw ay duwag. Kaya take courage, Joshua. Maging matapang ka. Dahil yun ang sikreto, magapi mo ang mga higante dyan. Sabi niya, with the Holy Ghost, produce something, it is a holy thing. Mga kapatid, kapag ka ang Holy Ghost mag-produce sa inyo ng pera, siguraduhin nyo na ang pera na yan, banal. Amen. Binabanal din ang pera. Hindi nyo ba alam yun? Kasi pag hindi nagiging banal yung pera na yan, araw ng linggo, doon ka magpunta sa Boracay. Ipapahamak ka dyan sa pera niya. Sabi niya dito, when the Holy Ghost produce something, it is the holy thing. Lahat yan ay binabanal ng Diyos. Now, ang overshadow, mga kapatid, ang sabi ni Brother Ham, overshadow means a shining cloud. We are the people from the cloud. Hallelujah. Surrounding an enveloping person with brightness. At alam natin, ang cloud, mga kapatid, lumalabas yan kapag ka sa araw. Wala kang makikitang cloud masyado paggabi. Ngunit, na-express ang cloud in the day. Yes. Kaya we are now in the new day. That's why we are from the cloud na nagdidilig sa lahat ng pangangailangan. The Holy Spirit exerting creative energy upon the womb of the Virgin. So sabi niya dito sa next, mga kapatid, the old creation, so the human spirit, is destroyed by the brightness of His coming. Samantalang sinabi niya, doon sa part 13, na ang human spirit is the image and the likeness of God. Yes. Ngayon, sabi niya, the human spirit destroyed by the brightness of His coming. Paano nangyari yan, mga kapatid? Kailangan yung human spirit na yan, ma-convert siya from old into new. Yes. Amen. Para hindi siya magiging destroyer ng brightness. Amen. Kung hindi yan magiging new creation, ang human spirit na yan, mga kapatid, siya ang tagabasag ng kaluwalhatian ng Diyos. The coming of the Word Man is shining. Sabi niya, the baptism of the Holy Ghost comes without senses. You didn't use your 5 senses to know it. Pagka ikaw daw mabautismohan, hindi mo daw magagamit ang 5 senses mo, yung pakiramdam mo, mga kapatid, na mayroon kang seeing, nakikita, mayroon kang tasting, nalalasak mo. Alam mo, dati sa Pentecostal kami, matindi talaga ang Pentecostal pagdating sa gift of the Holy Ghost. Mayroon pa siya, pag pinapaluhod niya yung mga tao lahat, yung reverend na yun, sino ba yung reverend na yun? Hindi ko na matandaan, mga kapatid. Sabi niya, kung
humanda kayo habang nakaluhod kayo dyan, dadaan si Jesus, maaamoy niyo raw ang kanyang bango. Sabi ko, hindi kaya imagination ito. Maamoy mo ba si Jesus talaga pagkawa? Alam ko, pagka si Jesus mabango, kapag ikaw nagpapabango. Pero pag hindi ka naliligo, mabaho din si Jesus, mga kapatid. Kasi si Jesus ay nasa inyo. Kung gusto nyo mabango si Jesus, lagi nyo pabanguhan ang inyong mga sarili. Imagination yan, sabi ko. Ito na. Luhod na sila, prayer na. Kahit anong singhot ko, mga kapatid, wala akong maamoy na mabango. Wala akong maamoy. Sabi ko, ito ba kaya talaga ito mga pinagsasabi dito? O kaya talaga hindi lang ang huling dapuan? Kine-check ko yung sarili ko, baka makasalanan talaga ito. Hindi makakaramdam. Mga kapatid, napakalinaw na sinabi ng prophet, hindi yan sensation. Hindi mo pwede gamitin yung 5 senses mo. Drawn from the years in the cloud. And Moses, tingnan mo mga kapatid, in the beauty rooms. Now, that's what we was talking the other day. The evidence of the Holy Ghost, the evidence of the Holy Ghost is when you can receive the word. Yun yung ebidensya. Hindi pwedeng mag-receive ka ng word na wala kang Holy Ghost. Mayroong word, maraming word dyan na naririnig sa labas. Pero ang pure word, ang nagdadala niyan ay ang Holy Ghost. Amen. Not some system, hindi yung sistema ng tao. Amen. But have a clear understanding. Sabi niya, how do you know the word is clear? Baka mamaya sasabihin, ang sikat kami, sila yan, nagsasabi ng clear understanding. Baptism of the Holy Ghost. Pero naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Naghihintay ng rapture, naghihintay ng resurrection. Hindi clear understanding yung mga kapatid. Paano mo masasabi na sa clear understanding ka, nabubuhay ka sa mga nakalipas? Kung gusto mo mayroon kang clear understanding, mamuhay ka dapat sa presenteng panahon. Amen. Hallelujah. Sabi niya, how do you know that the word is clear understanding? Sabi niya, watch. It's vindicate itself. Siya mismo magpapatunay sa kanyang salita. Kaya kung anong sinasabi mo, dapat ipoprove yan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kayo basa kayo ng basa ng salita. Search the scripture. Hindi nyo ba alam na yung scripture na pinabasa nyo na yan ay nagtitestify yan kung sino ako? Basa sila ng basa ng John 3:3. Hindi nila mailapat sa kanilang sarili. Hindi kung ayaw nyo sa John 3:3, akin na yan. That is my scripture. So sabi, dito mga kapatid, napakadaming hiwaga ng Diyos na hindi pwedeng ahayag sa kanila. Para mula ito, para sa kanila. But para sa atin mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ito ay hinayag sa inyo ng banal na Espiritu. Kaya kung gusto niyo makita ang dimension mga kapatid, gusto niyo makita ang mga banal from old, new, hanggang sa ages, hindi mo sila makikita kapag dito mo sila titignan sa limitasyon ng laman. But sabi ng Panginoon, sabi ni John, I was in the Spirit of God. Sikreto para makita mo si Pastor Alex, huwag mong tingnan sa sarili mong mata. Pasukin mo ang Espiritu ng Diyos. Pag pinasok mo ang Espiritu ng Diyos, makikita mo si Paul, makikita mo si Martin, makikita mo si Brian Branham dahil nandun ka na sa presensya ng Espiritu ng Diyos. Yan ang Espiritu, dimensional dito mga kapatid. Sabi nila, ang eternidad daw napakalaki. Hindi mo daw kayang abutan, no? Hindi ako maniniwala dyan mga kapatid. Kasi ang dimensional mga kapatid, hindi mo yan maikukulong sa napakalaki. Malaki man yan, pero pwede mong i-compress yan hanggang magkasya siya sa kasing liit ng buto ng mustasa. Ano ang ministry dyan? That is the dimensional, sabi ng Panginoon, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Christ the mystery. What is the new birth? You say, well, Brother Branham, what is the new birth? Sabi ni Brother Branham, it is the revelation of Jesus Christ personally in you. Hindi yung revelation ni Paul na nakalipas, pero sabi niya, this is the revelation of Jesus Christ personally. Kaya mga kapatid, sabi nung isang kapatiran, masyado kang personal mga aral pastor. Walang personalan, trabaho lang. Sabi ko, ang kaligtasan, personal yan eh. Kung ayaw mong personalin ka, di ka magsimba. Kasi ang kaligtasan, personalin ang anak naman eh.
yan. Kung masaktan man kayo, nasa inyo na yan. Pero mga kapatid, ang revelation, ang salita ng Diyos ay personal talaga sa inyo. This is the person of the Lord Jesus Christ. Natingnan mo ang dalawang image ng baptism, mga kapatid. Look at the word. Sabi niya, the word baptism. The person of Christ performing in you. Yun yung baptism. Ang new birth naman, tingnan mo, di ba parehas? Baptism and new birth, the same. Bakit ang new birth niya? The revelation of Jesus Christ personally revealed in you. Ibig sabihin, ang baptism of the Holy Ghost at ang new birth, the same. Kaya kung na-new birth ka, automatic na bautismuhan ka rin ng banal na Espiritu. So, see the two, sabi ni Bernard, they are the same thing. You can live out the word of God. When the flesh man, the word man, has to create a new man. His body is created by the word man. At hindi ko pinagsisihan dahil bakit ganito ang aking itsura. Pinili ko na ito, mga kapatid, before the beginning. At nag-enjoy ako sa ganitong pagkatao. Dahil mga kapatid, kahit pasaway ako, makulit ako, pero nag-i-enjoy kayo kapag kayo nakikinig sa akin. Amen. Yun ang assurance ko. Amen. Kaysa naman, malungkot ako rito pag mamaya antok-antokin kayo dyan. Pero kapag nakinig kayo sa akin at nag-i-enjoy kayo, di na-fulfill ko ang answer. Amen. Right. Amen? Hallelujah. Sabi ni Brother Jerry Allen, sabi niya, when the Holy Ghost overshadow you, and did it give you, hindi daw tayo binibigyan ng mga partial word. Wala naman talagang partial word. Alam mo ang partial word, mga kapatid, 6 word. 6 word. Pahit. Walang pahit-pahit. Ano yan? May sugat. Ang alam ko, ang sinusupat, pinapahiran yung sugat o kaya marumi. But I give you a full word on the word for your day. There's no still word. Pagdating mo sa kaharian, mga kapatid, wala nang ipinanganak. Amen? Kasi una ka nang ipinanganak sa Espiritu at papasok ka sa Espiritu, which is the kingdom of heaven. Is in the Spirit of God. Christ the mystery. The new birth is Christ. Is the revelation. God has revealed to you this great mystery. And that's a new birth. Now, what are you going to do when you get all the group together? Sabi niya, where the revelation is perfectly in harmony. Kailangan daw ang revelation mag-perfect harmony. Ang revelation ng word, kasi revelation is faith. Hindi pwedeng magkaroon ng faith na walang action. Mag-harmony ang faith at saka action. Amen. Kaya sabi niya, perfect harmony, and God expressing it through this word by the same action. The same thing that He did, making the word manifest. Sabi Brother Branham, if the church only knew its position, it will one day, then the rapture will go. Hindi ka pwedeng marapture kung hindi mo malalaman ang iyong posisyon, mga kapatid. Hindi katulad ng ibang mga rapture na pinag-aakala nila parang Superman na magsiliparan. Ano yung mga Avengers? Walang Avengers, mga kapatid. Ang real Avengers, we are the real Avengers. Mga taong supernatural. Na hindi ordinary yung mga kilos na pag sinabing Avengers, mga kapatid, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Umibig ka ba ng kaaway? Hindi ordinaryong tao yan, mga kapatid, dahil bihirang makapag-ibig ng kaaway. Pagkakita mo yung kaaway mo, hindi ibig ang mangyayari sa iyo, init ng dugo. Tumataas ng tenga. Ako, masakit. Sabi ng scripture, mga kapatid, hindi ka mararapture niyan, sabi niya. Our evidence is what we understand. The third testament. The third day is the day, the third coming. The third Exodus. What is the Exodus? Deliverance. Jubilee. The word man, flesh man unity. The adoption of son. The second coming over. Sabi niya, look at what the new birth will do to you. It will pull you into fellowship with the third testament believers. Kung mayroon kayong new birth, dapat huwag kayong mag-atubiling makipag-fellowship sa mga believers. Hindi yung marami pa namang linggo eh. Yes, Ang right. linggo naman hindi naman nauubos. Yung buhay mo nauubos eh. Amen. Ang linggo nga hindi nauubos eh. Paano yung buhay mo kung matapos? Yes, right. Amen? Mahalaga ang linggo. Gusto mong ma-rapture, magpunta ka muna sa simbahan linggo-linggo. Yun ang pinakasikreto dyan. Nangarap ka ng rapture, nangarap ka ng millennium, nangarap ka ng resurrection, hindi ka marunong magsimba.
na sa bahay. Ang katuwiran pa, ang importante, pastor, wala kaming naagabyadong tao. Hindi kami, nananalangin lang kami sa bahay, okay na yun. Hindi kami nakakalimot sa Panginoon. Ikaw hindi nakakalimot, yung Diyos nakakalimot na sa iyo. Itatapon ka na sa dagat ng pagkalimot. Hindi ka marunong magsimba. Mga kapatid, kung tunay kang Kristiyano, sabi ko nga sa aming kapatid, alam mo Brad kung bakit ako tumawag sa iyo noon? Dahil gusto ko magsimba ka. Dahil naturingan kang Kristiyano eh. Imposible sa isang Kristiyano hindi marunong magsimba. Kaya tinatawag Kristiyano para magpagpilosin ka. Amen. Kailangan mo tuparin kung ano ang purpose mo, kung bakit ikaw ay nagiging Kristiyano. That is the restoration. Now, sabi niya, a prophet came. Sabi ni Brother, a prophet came and foreshadow us. Or overshadow. Alam mo yung foreshadow at overshadow, mga kapatid? Parang nagpumapaw yan eh. The prophet's word overshadowed the earth. Nangyayari na ba yan ngayon? Mayroon ka bang makikita sa bawat sulok ng daigdig na hindi narinig yung mensahe ito? Sabi niya, the prophet's word overshadowed the earth. That everything of this Third Testament word will come up by the creative energy of the Holy Ghost. Lahat dito, mga kapatid, binibigyan na kayo ng lakas mag-mission. Binibigyan na kayo ng lakas na mag-create ng Bible study para marating dahil nagkumalat na ang salita ng propeta na dinaan ng Diyos doon sa propeta. That's why, mga kapatid, kapag mag-Bible study kami doon sa Bagong Silang, hindi, first time ko nag-Bible study na parang kongregasyon. Padaming pagkain. Oh my, sabi ko, Lord. Amen. Pag-uwi, may pabulsa pa. Amen. Sabi ko, okay to ah. Ito ba ang gusto kong iwanan dapat? Alam mo mga kapatid, nung tayo na, alam mo makaramihan sa kanila mga Katoliko. Mas madali yung convert yung patay kasi patay talaga iba yung service. Yes, yes, Ang yes. patay naman talaga ang dapat binubuhay eh. Amen. Hindi yung mga buhay na nagkukunwa rin buhay. Ang tingin nila sa atin mga kapatid na nanaginim daw tayo gising. Oh, hindi nila alam pag nanaginim tayo gising, vision yan. Huwag lang kang magsasalita ng tulog. Kasi pag nagsasalita ka ng tulog, bangungot yan. Kinansawan ko siya, sabi ko, ano mo bang nagsasalita ng tulog? Ikaw yung nagsasalita ng tulog. Hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Alam mo ang mangyayari sa'yo, bangungot yan. Parang nagkukupos tuloy tayo mga kapatid. Mayroong kupos. Sa Bisaya pa yan, gidaman. Gidaman, sabi niya, gidaman si Juan sa loob ng simbahan. Huwag kayo magpapaniwala mga kapatid. Kung mayroong magsabi sa inyo na naginip kayo ng gising, magpasalamat kayo. Vision yan. Our vision mga kapatid is to fulfill the scripture. Kailangan mo i-fulfill the scripture. Now, the church will not be without understanding. Sabi ni Brother Ham. Then, when this spread out, then like John said, I must decrease. Kapag ang church daw, kapag pipid out na siya, kailangan mo nang mag-decrease. Mayroon ka nang i-increase. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag dumating na ang full word, kailangan mo nang ibaba yung inyong full understanding. I must decrease. He is fully manifested through Luther, Wesley, and Pentecostal Age, and down, he is fully manifested. You see, come down, just the manifestation, God unfolding. See Him now, notice, fulfilled in His promise for this day, as they had. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham. Now, sabi ni Brother, a prophet comes and overshadow us with the word, and we receive a clear understanding. When the prophet fades away, then the all in all comes the complete, which is here we are. Kung bakit mga kapatid, purpose ng Panginoon na mawala ang propeta, hindi tayo makukomplete kung si Brother Branham buhay hanggang ngayon. Amen. Right. Hindi makukomplete ang apostol kung si Jesus Christ nananatili sa kanila palagi. Ang komplisyon ng buhay mga kapatid kapag ka mayroong aalis. Dahil mayroong tatayo. We are now rising up under the reign of the Word, overshadowing the flesh, the earth. Now, watch the baptism of the Holy Ghost.
move into the earth without sensation. Tingnan mo mga kapatid ang sensation. Ang sensation kasi mga kapatid, a reaction of the senses of seeing, testing, yung feeling, yung naramdaman mo, yung pag-aamoy, yung pagdinig. Hindi yan nababase ang sensation ng Holy Ghost. Alam niyo mga kapatid, when you receive the Word of God, that is the full sensation na maramdaman mo na totoo. Hindi yung pag-mangaral, pag mag-altar po lang sa kamamaramdaman mo ang banal na Espiritu. Karamihan ginagawa yan sa Pentecostal, pipilitin. Mag-iyak-iyakan, mga kapatid, mayroon na kaming isang kapatiran doon. Sabi niya, Pastor, mas maganda doon, iyakan. Iyakan, mas maganda doon, iyakan. Sabi ko, naku, may problema. Okay lang yan kung iyakan, tears of joy. Pero kung iyakan ang iyak na wala nang iyon, iligtas mo ako, lumayas ka sa simbahan na yan. Iyakan ang iyak para iligtas ka. No. Dito mga kapatid, iba ang iyak ng third coming. Luha ito ng kagalakan. Kapag ikaw ay nasa haralan ng Diyos, pag ikaw ay iyak sa akin ng Scripture, papahiran ang inyong mga mata. Ano ba ibig sabihin doon mga kapatid? Comfort. Iko-comfort kayo ng banal na Espiritu. Sabi niya, look closely at that every baptism is without the five senses. Look, Moses and Elijah. Now, the witness. Where to move into the earth at the opening of those seals. It is the manifestation of the Holy Ghost in the earth. That manifestation had been here and we didn't even know it without sensation. Ang manifestation mga kapatid, without sensation. The Holy Ghost overshadow His Word. And then, the Word grows into manifestation. The creative energy overshadow us in the prophet's word and created the ministry of Moses and Elijah re-impersonate again. Tandaan niyo mga kapatid, si Moses and Elijah hindi yan umalis sa earth. Kaya makikita mo, hindi mo makikita ang kanilang bangkay. Hindi mo makikita ang kanilang katawan dahil hindi nila nilisan. Maging si Jesus Christ, wala kang makikitang buto. Tanda yan mga kapatid na hindi inalisan ng Diyos ang earth. The same din sa ating time. Yun ang problema ng mga message clergy ngayon. Where are they? Nasaan ba sila ngayon? Kung talagang nandyan, untouched that what is the are. Kaya naalala ko si Brother Rowling. Sabi nga, tiyo ba ka nga, kukuruting nga kita. Sabi niya, Pastor, sige, mag-break lang kayo, mag-break mamaya, marami akong tanong. Nandun ang supremo ng kaluluwa, mga kapatid, si Pastor Iman. Habang pinapaliwanag ng supremo ng kaluluwa, mga kapatid, naubos yung tanong, nasasagot na unti-unti. Di ano bang itatanong mo ngayon na kapag kasi Kristo na ang kaharap mo, Amen. wala kang tanong na hindi masasagot. Because Christ is the answer. Imposibleng Kristo na yan, tapos wala ka pang... Kaya sabi ko kahapon, ano ba gusto mo talagang sagot? Kasi ganito, ito kasi ang tama. Sabi ko, tama yan kung ikaw magpapaliwanag dahil hindi yan ang kaisipan namin. Sabi ko, sa susunod, sabi niya, okay, give me the compact answer, sabi niya. Ano ba talaga ang gagawin ko para ako ma-rapture? Believe this third coming message. Gusto mo compact answer? Yun. Paano ako mamunilo? Kailangan ko magpabautismo. Kung sino bang nagbautismo sa'yo? Ano bang bautismo sa'yo sa tubig? Sabi niya, Acts 2:38, hindi na kailangan bautismuhan. Tama, amen. Acts 2:38 na yan eh. Believe this message at ang sikreto para ikaw ay mabuhay maguli. Sabi niya, ano ba magkakaintindi mo ang 1 Thessalonians? Sabi ko, yung natutulog yan, hindi yan tulog, hindi yan patay. Alam niyo mga kapatid, mas taas-taas pa ang understanding ng mga denomination kaysa mga message. Ang mga message, kapag napatay daw tulog, hindi tulog yan, patay talaga yan. Hindi na mabuhay yan eh. Ang tulog pwede pang magising. Ang tulog mga kapatid, mga unbelievers yan. Kapag ka natulog nagising na, ibig sabihin mga believers na yan, sabi ko sila, direktahan na. Alam mo, ang ganda ng usapan namin mga kapatid. Direktahan, wala na paligoy-ligoy, ayaw niya ng maraming basa-basa. Sabi dito. Ay, hindi, sagutin mo. Nakaharap niya ngayon mga kapatid sa Sagittarian. Sagittarian person, double BE. Alam mo, Sagittarius mga kapatid, one person. Hindi niya alam na napakatalas ang dila ko pagdating sa ganyan. Kaya mga kapatid, kapag ako ang kadibate mo, mga kapatid, kumanda ka kung hindi ka mapipikon sa akin, mababagsak ka dyan.
Kasi mga kapatid, napakatalas ang pana ng Sagitarian, mga kapatid, kung matatandaan nyo. Right. Kaya sabi ko sa kanya, pakinggan mo lang ako. Pag pinakinggan mo ako ngayon, imposibleng hindi ka mayanig. Amen. Yayanigin kita ngayon. Yes. Yanig siya, mga kapatid. Alam mo, pastor, binasa ko na yung buong scripture. Sabi ko, salamat at nabasa mo. Ako nga, hindi nga ako masyadong nagbasa, pero pakinggan mo itong sinasabi ko kung mababasa mo ba dyan ngayon. Habang nagsasalita ako, mga kapatid, nagsabi na lang siya. Sabi niya, sige, ganito na lang. Pwede ba akong maniniwala sa third coming kahit hindi ako makipag-fellowship sa inyo? Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan ko maniwala sa third coming, makipag-fellowship ka sa amin. Requirements ba talaga yan? Oo. Kaya except naman, be born again eh. Alam naman, hindi ba requirements yan? Sabi ko, kung gusto mong maniwala sa third coming, makipag-fellowship ka sa amin. Sabi niya, sige, ganito na lang, pastor. Kailan ba ang ministerial meeting nyo? Akin ako. Di umambot. Ang tigas-tigas mo nung una, iwas ka na iwas. Sa simbahan ka lang din pala pupunta. Hallelujah, sabi ng Panginoon. Now, sabi niya dito mga kapatid. Now, we see that the Moses and Elijah ministry has been in the earth for at least 50 years moving among the people. Hindi nila alam yan, 50 years na. Grabe, bumaba na si Christ, 50 years na naglakad sa lupa. Tahimik na tahimik ang mundo, nagbabangayan sa politika, nagtiterorismo, nag-ano pang mga politika. Hindi nila alam na ang Diyos na naglakad 50 years na. Oh my. Paano nila nalalaman yan ngayon, mga kapatid, na tayo lang nakakalam? Kaya ang rapture talaga, titignan na magnanakaw. Ibig sabihin, ang magnanakaw pagka pumunta, hindi talaga yung pumunta na alam mo, anong mananakaw niya sa iyo kung alam mo yung araw ng kanyang pagnanakaw. Sabi niya, look at Moses and Elijah ministry on the day. Pentecost. Almost 2,000 years na. Sabi niya, Moses and Elijah, Christ coming. Alam mo kasi mga kapatid, ang Moses and Elijah, if plus E equals V. Yun ba yung, alam mo sa Bible school, pastor, may mathematics din. Oh, yes, May yes. body plus spirit equals soul. Ganon yung mga Bible school. Kung ano mga pinagtuturong mathematics na hindi naman dapat pina-plus-plus yan. Ang multiplication ng Panginoon, mga kapatid, 1 times 1 million equals 1. Hindi pag 1 times 1 million equals 1 million. Mauwi ka rin sa isang Diyos. Pero maraming attribute mga kapatid. Sabi niya, so now we see Revelation 11. Alam mo, Revelation 11, to witness Moses and Elijah. Revelation 4, Revelation 4, 7 ages. Revelation 10, mighty angel with the open seals. And Revelation 19, the white horse. And Acts 2, which is the apostle move. Ibig sabihin, the Alpha Church, all are Moses, Elijah ministry in the earth. Alam mo kasi pag sinabing Moses and Elijah, mga kapatid, witness yan. Kapag ka ang word mag-i-establish na 1, 2, 3, the word will establish. Kasi ang witness, mga kapatid, nag-witness siya ng 3. Kung patitingnan niyo sa Mount Transfiguration, 3 makikita niyo. Yes. Elijah, Moses, and Christ. Pero hindi mo ma-identify si Moses and Elijah. Anong pangalan naka-identify doon sa Mount Transfiguration? Christ. So that is Christ's ministry. Now, tingnan mo ang kanilang kapangyarihan, mga kapatid. The power of these two witnesses. These have power to shut the heaven in the days of their prophecy. Ay, grabe ka makapangyarihan itong witness nito. Hindi yung mga Jehovah's Witness, mga kapatid. We are the witness. And we are the Moses and Elijah. Sabi niya, baka mayroon kang kapangyarihang magsara sa langit. Baka mamaya may magnanakaw na papasok ng mga message nagtitingin lang, lalo na sabi ni Pastor Brother Dino, yung kanyang kapatid, tanong ng tanong, yun pala nagtitikno, nagnanakaw ng salita yun. Hindi, walang tayo. Ibig sabihin doon, mga kapatid, kung alin yung alam mo, yun din ang gagamitin niya sa iyo, na ibalik niya sa iyo. Pero kahit anong, mga kapatid, kahit anong balik nila sa iyo, hindi yan tatalab sa iyo, salita mo yan eh. Alam mo, nagagaling sa iyo, masasaktan ka pa magbalik sa iyo. Pero pag hindi nagagaling sa iyo, masakit yan. Sabi niya, ito pa ang kanilang kapangyarihan, mga that it won't rain and power over the waters to turn them to blood.
magiging madugo ang tubig. Alam mo yung water? Water is the people turned into the blood. The blood system to smite the earth with the plagues of as the well. Oh my, there you are. Now turn right over here to the place. See? Nature is interrupt in the sixth seal open. Then exactly what happened. Alam niyo yung sixth seal? Ang sixth seal, mga kapatid, yun yung interruption seal. Yun yung silyo na makapangyarihan na magyanig sa buong daigdig. Ang sixth seal, mga kapatid, siya ang magkukontrol ng lahat ng elemento. So, ibig sabihin, mga kapatid, the sixth seal is the judgment seal and open on the days of the Pentecost, which is judge and purify all things. All things in Christ. Kapag ikaw kay Kristo, i-purify ka sa seal, sixth seal. Kapag ikaw hindi ka Kristo, i-judge ka ng sixth seal. Because the sixth seal is judge. And we are the sixth seal that God in the throne of the heart of the believer, sabi niya, the white throne is in the heart of the believers. So ang sixth seal, wala sa labas. Wala sa halang, wala sa hangin, kundi nandito mismo sa lupa. That's why kapag ka ikaw bumangga sa akin, mag-iingat ka. Dahil kapag ka magkamali sa akin, i-judge kita kapag ka hindi mo sa palatayan ng salita ng Diyos. Yun ang sixth seal. So, sabi niya dito, he said, then right back over here again. In the time of the tribulation and calls out the 144,000. Now see that you notice between the sixth seal and the seventh seal, the seventh chapter of the Revelation mathematically set together right. Ito ginawa kong mathematics, mga kapatid. Sixth seal plus seventh seal equals Christ. So sabi niya, sa gitna ng 6 at saka 7, dito sa pagitan, dito niya tinatawag ang mga remnants. Alam mo ba yung 144,000 remnants yan? And we are the remnants na nakakulong sa soul in the prison. Alam mo ba yung soul in the prison, mga kapatid? Yung inyong human spirit na naghumiyaw. Yung whole body, mga kapatid, yung whole body na nandito sa loob, na nakakulong dito sa presensya ng human spirit. That is the soul in the prison. Kaya walang ibang pwedeng pumasag yan, kundi yung sixth seal bago siya tumawid doon sa seventh seal. Kaya ang sixth seal, mga kapatid, is the soul in the prison na sumisigaw, Lord, how long? Gaano ba katagal, Panginoon, na mabuksan itong katawan nito sa mensahe? Lagi na rin naririnig ang mensahe pero hindi ko maintindihan. Basagin mo ang kaisipan ng denominational thinking. Pag mabasag yan, mga kapatid, mayroong lupa kasing malambot, mayroong din lupa na napakatigas. Pero mapalad ang mga taong, mga ministro ng Diyos na magtiyaga sa isang taong matigas ang puso. Amen. Kahit matigas yan kung may bini, pagtsatsagaan ka talaga ng Panginoon yan. Dahil ang araw, mga kapatid, habang sumisikat yan, ang bini, mga kapatid, maghanap talaga na yan, manusutan hanggat makasibo siya. Yes. Hindi pwede ang bini, mga kapatid, haharangan mo ang mga bagay. The word man is the seed of God na nandito sa atin. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, look at that. The sixth seal open up the tabernacle of Jerusalem. Seal up the old covenant and show us they are in the sixth dimension. Prophet yan. Ang sixth seal daw, ang nag-bind, ang nagsara, kumbaga sa ang sixth seal, mga kapatid, sinilyuhan ni Brother Branham ang Jeffersonville na kahit hindi nila maintindihan ang mensahe, just believe. Yes. Anong sabi ni Brother Branham? Hindi nyo talaga, Jeffersonville, hindi nyo talaga ito maintindihan. Ang gagawin nyo lang, living in life as a Christian at sa palatayanan nyo lang, silyo yun. Kumbaga sa nung tinataka ni Brother Branham ang kanyang pamilya. Ngayon, mga kapatid, anong ginagawa natin? Tinatakan natin ang bawat pamilya ng Panginoon ngayon. Sisilyuhan kayo para hindi na kayo madaya pa. Kasi mga kapatid, kapag kaiba ang magsisilyo, kapag ang Antichrist magsisilyo sa inyo, wala nang kaligtasan dyan. Sabi niya, Panginoon, huwag mo munang gawing pagsalot sa lupa. Hindi mo nabibigyan ng Panginoon ng salot hanggat hindi matatakan ang kanyang mga banal. Ngayon, mga kapatid, silyado na tayo.
Kaya pasalamatan natin ang Panginoon Amen. na ang cloud ng Panginoon ay nagbubuhos na sa bawat isa nagsisilbi sa atin. The 6th chapter is the 6th seal. The 6th chapter is the 6th seal. And the 8th chapter is the 7th seal. Revelation, the 7th chapter is mathematically perfect. Na kumpleto na ang total, ang bilang. 144,000 remnant, lahat ng mga believers, ibig sabihin, ang bilang ay kumpleto na. The prophet came between the two seals and revealed their sealing and finished the covenant. Natapos ang covenant, mga kapatid, ng second coming. And this is the covenant of the third coming message. Kasi mapalad tayo, mga kapatid. Nakatungtong tayo sa ating panahon ngayon na ito ang inaasam ng mga propeta. Gusto ni Daniel marating to. Gusto ni Sikaraya marating doon. Makita, basahin niyo ang vision ni Sikaraya. Matindi ang vision ni Sikaraya patungkol sa inyo. Kaya gusto niya, sana maabot namin yung panahon. Ngayon, mga kapatid, dahil dumating tayo sa panahon ito, lumulundag ang ating puso sa kagalakan. Amen. Hallelujah. Now, from the 6th hour, there was darkness over all the land until the night of. Now, notice exactly, sabi ni Brother Branham, what he did back here now, in this, I beheld when he had opened the 6th seal, lo, there was an earthquake. Isipin mo, ang 6th seal, nagbibigay siya ng mga earthquake, sun become black, and sackcloth of hair, and the moon become as blood. So, tingnan natin ang Egypt, ito ang perfect, mga kapatid, ng deliverance ng Diyos, na kapag ka ang Diyos mag-deliver sa bawat. Kasi, mga kapatid, bago niya ilabas, bigay muna siya ng kadiliman. Kaya ang 7 church ages, mga kapatid, yun ang darkness. Na bago ilabas ang binig, kailangan dilimin niya muna ang panahon. Kasi walang lalabas sa liwanag kung mananatili ka sa kadiliman. Kaya ang sikreto para lumabas ka sa panahon, didilimin ng Diyos ang panahon. Yun ang sikreto ngayon ng Panginoon. Kaya sabi niya, the darkest sun went down in the middle of the day. Now, jump tayo, mga kapatid, the baptism into the earth and blind them in the complete darkness. And they know it not without sensation. The senses of the natural man will never pick it up. It is without sensation. Sabi ni Brother, oh God, I thank you for the prophet. Magpasalamat tayo, mga kapatid, sa propeta na siya nagbigay sa atin ng pure word na hindi natin naramdaman na ang Diyos ay pumasok sa atin na hindi natin naramdaman at hindi walang sensation. 2 angels at the tomb, the Moses and Elijah ministry with him all the way through not men ministry. Now, the 7th angel mission in the temple city. Malapit na ito, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, maraming pagkain daw dyan. Revelation 11 verse 1, and there was given me a red light unto a rod, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. The city is measured from the Revelation 11, Revelation 10, the city is finished. What is the city? The 7 church ages. Yun yung siyudad na nasukat na. Kaya kung nasukat na, mga kapatid, tapos na. Amen. Look at the 11th chapter, the 7th angel measured the temple, the 7 church ages. Now, sabi niya, the Moses and Elijah ministry finished for the 7 church ages. From Acts 2 to Revelation 10, from the day of the Pentecost, the Sunset Mountain. Yun ang sinicelebrate natin ngayon, mga kapatid. Ang Sunset Mountain, which is the opening of this age. Amen. Hallelujah. Revelation 11:11. And after 3 days and a half in the spirit of life from God entered into them. And they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Mayroong malaking pagkatakot. Verse 12, and they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither. Sikreto para maalis ang takot, mga kapatid, umangat ka ng understanding. Para maintindihan mo ang mga bagay na parating. Sabi niya, come up hither, and he ascend up from heaven in the cloud. Ephesians 1:10. Naganap ang cloud in 1963 after his enemies beheld him. Nakikita mo kayo, mga kapatid, hanggang umangat kayo sa presensya ng Diyos. Kaya hinahanapan kayo kung paano kayo tumago sa dingding. Hindi yan ang usapin, mga kapatid. Pag angat natin sa cloud, mga kapatid, hindi ko na kailangang tumago sa dingding. Then I can travel like a hawk. Pwede ako magbiyahe kahit sa anong paraan kapag
nangangailangan ko. Remember Philip, mga kapatid, habang nangaral ka siya sa Mesopotamia, na mayroong nangangailangan sa kanya isang eunuch. Kung may nag-travel si Philip na mabilis pa sa mga ilang horsepower, yan ang message natin, mga kapatid. Ganun siya kabilis ngayon mag-travel sa mundo. Now, the ministry of the church age is finished. The body of the world is rejected. And the resurrection into the new day after Sunset Mountain, beyond the sunset. Mamaya kantahin natin to. Theme song natin to, mga kapatid. Kasi celebration ito, beyond the sunset. Oh, glorious morning. The third coming is the glorious morning, glorious day. That is the third coming, mga kapatid. Moses and Elijah again did never leave the earth. Kaya sabi ko kanina, I heard the call to come up Peter. And I stepped into the cloud and raised up. Now, sabi niya in Revelation 11, mga kapatid, Moses and Elijah overshadowing the earth. We enter the cloud with a great fear. The kingdom of God is ushered in the door and is open in heaven. In Revelation 4, tingnan mo ang 11:11, mga kapatid. The ending of the 11th hour workers. Kaya nag-iin ang ating pagpapagal noong 2011. Kaya grabe ang double portion natin, mga kapatid. Nag-reward tayo, mga kapatid, ng maraming mensahe. Kaya hindi tayo napapagod sa ating paglilingkod dahil pinubusog tayo ng Panginoon araw-araw sa kanyang mensahe natin. Nadala niyo kung may people who receive the reward and be raptured up now. Revelation 11 verse 14, the second walk, the second coming is past. Behold, the third coming cometh quickly. The coming, the Lord is the womb then. Aba ito sa kanila, mga kapatid, kaya kailangan nilang sampalatayan kung ayaw nilang magiging wo. Now, that is the Revelation verse 15, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of this Christ and of His Christ. Tingnan mo, mga kapatid, ng scripture, ha? Intindihin nyo mabuti itong Revelation 11 verse 15. The kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, of His believer, of His people. Because Christ is in His people. Yes. Ito parang akala mo, iba yung Christ, iba yung Lord. No, sabi niya, and He shall reign forever and ever. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon naman. And the temple of God was open in heaven. And there was seen in the temple of the ark of His testament. And there were lightnings, and voice, and thunderings, and earthquake, and great. Alam mo yung hell, yung parang dinadakila. Now, mga kapatid, nagpasilamon siya. I'm grateful to the overshadowing. Moses and Elijah overshadowing the earth without cessation. Last, the declaration. Declaring the generation of Jesus Christ. Mayroon bang nawawala dyan? Happy 50th anniversary, people of the cloud. Next, people from the cloud. Nag-ministerial meeting sa Marikina. Nag-i-enjoy sa pag-uusap. Nagsiselebrate ngayon ng 50 years anniversary. Tingnan mo ang uli. Happy 50 years anniversary, people from the cloud. Nag-meeting, nag-usap doon sa Murato. At nakikita kung paano mag-move ang Panginoon in one mind. Yes. Walang ibang ministeryo na kahit tulad dito, Pastor. This is the minister of God. Na ang people of the cloud nag-i-enjoy lahat. Kahit ako, alam niyo yung picture na yan, may sakit ko niyan. Pero hindi ko iniinda yung sakit ko dyan, mga kapatid. Kasi ang importante, makikita ko lang ang katawan ng Diyos, gagaling ako. Amen. Bumalik ako niya kaya dyan sa time na yan. Last, tingnan mo ang scripture, kung paano, eto pa. Alam mo, people of the Lord, nila puro ministerial meeting yan, ligo din yan. Nag-i-enjoy din yan. Wala ko niyan. Hindi. Walking pa yan, no? Pag magpa-picture. Nakatayo ka, bakit? Hallelujah. Naniniwala ba kayo na ang people of the cloud, mga kapatid, mag-i-enjoy sa lahat ng panahon? Kahit
Kahit saang lugar siya magtutungtong na i-enjoy niya ang bawat panahon. Amen. Now, Right. tingnan niyo naman ang last. Hallelujah. Bumalik sa cloud. Water. Ang pangatlong tao, Moses and Elijah. In Christ. Hallelujah. Pastor Loy, Pastor Jess, hindi niyo ako makikita ngayon kapag titingnan niyo ako sa laman. Pero pasukin niyo ang banal na Espiritu ng Diyos, makikita niyo ang mga banal na nagmumula sa Panginoon. Amen. Amen. Praise be to God. Happy 50 years anniversary mga kapatid. Yes. I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. This is the celebration. Kapag sinabing golden celebration mga kapatid, walang katumbas na halaga ang celebration na ito. Pwede ba natin kantahin Beyond the Sunset mga kapatid? Ayan, the sunset. Hindi ko alam. Can we sing Beyond the Sunset? This is our theme song mga kapatid. Bago ko i-turn over sa inyo mga kapatid. Lahat po tayo tumayo mga kapatid.